Mahal kaya talaga tayo ng Diyos? Sabi ng Bible sa 1 John, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him." Minsan, ang nagiging batayan ng ating pag-ibig sa isang tao ay kung gaano kaliit o kung gaano kalaki o kung gaano kamahal yung bagay na nabibigay sa atin. Minsan, ang nagiging sukatan ng ating pag-ibig ay yung expression or kung paano natin to ipinakita sa isang tao. At minsan, may mga pagkakataon na pag hindi natin nasusunod or dahil sa mga shortcomings natin or mga failures natin sa harapan ng Diyos, ang feeling tuloy natin ay dahil sa mga nagawa natin ay hindi na tayo mahal ng Diyos o galit na siya sa atin. Lagi po nating tandaan na ang basihan ng Diyos kung bakit niya tayo minahal ay hindi po dahil sa kung anong itsura natin, kung ano ang kalagayan natin sa buhay, kung anong natapos natin, kung ano ang na-accomplish natin sa buhay. Sabi nga ni Timothy Keller, "Our identity is not achieved, it is received." Lagi po nating tandaan, minahal tayo ng Diyos because God is love. He is the author of love at dahil yun ang kanyang kalikasan. And since God is love, that's the reason why we hunger and we crave for relationship, because God is in a relationship. That is why we want relationship. We want to be loved. We want to feel na tayo ay nabavalue or minamahal because that is something innate sa atin since we are created by God who is love. Kung kaya pinatunayan naman ng Diyos sa atin na siya talagang pinagmumula ng pag-ibig. Kaya sabi ng Romans 5:8, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Mga minamahal na kaibigan, pag may mga pagkakataon nagdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos, always remember that God has already given His best, His one and only Son, His perfect gift for us. So, I hope maunawaan natin yung length, yung width, yung depth ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung sacrifice na ginawa niya sa atin. Kasi sabi nga ni Jerome, when we understand and we realize and we experience God's love in our lives, that is enough. Gusto ko po itong tapusin sa isang maikling kwento. Merong isang seaman na sumakay na ng barko at siya po ay 6 na buwan na mamamalagi po sa barko. Pero dahil sa mga tukso at dahil sa mga ino-offer ng mundo, eventually siya po ay nalulon sa bisyo, siya po ay nalulon sa sugal, at eventually nagkaroon ng affairs sa iba. And to make the long story short, dahil sa maraming mga kasalanang nagawa niya, at feeling niya wala na siyang mukhang iharap sa pamilya niya, sa asawa niya, at hiyang-hiya na rin siya sa Panginoon. Kaya nagdesisyon siya na bakit hindi na lang kunin ang kanyang buhay at tumalon sa barkong kanyang pinalalagyan. Nung siya po ay tatalo na, meron pong nagsalitang isang tinig. Sabi niya bago siya tumalon ay, "Kasing bigat ng barkong ito ang kasalanan kong mga nagawa sa aking buhay. Kaya mas mabuti pang ako ay mamatay na lang." At nung siya po ay tatalo na, meron pong nagsalita, may boses nagsalita, at ang sabi sa kanya ay, "Anak, huwag mong kakalimutan na bagamat ang barkong ang kasalanang nagawa mo ay kasing bigat ng barko na ito, huwag mong kakalimutan na ang pag-ibig ko sa iyo ay kasing lawak ng karagatang ito." Marahil yun ay isa lamang kwento, pero alam po natin na ito ay totoo sa buhay natin. Na tayo ay tiningnan ng Diyos hindi base sa kung sino tayo, kundi base sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kinuha niya ang ating pong mga kasalanan, binigay ang kanyang buhay para sabihin sa iyo, para sa akin, ano man ang background mo, ano man ang kalalagayan natin ngayon, anong status man natin, ano man ang natapos natin, regardless of who we are, God loves us so much that He gave His only begotten Son. That whosoever believes in Him shall not perish, but have
everlasting life. Again, this is Meditated with Mark. Maraming salamat po for supporting me, supporting us. Remember, more word, more life. God bless you po.